Ang laman, di ba, few months back or a month ago ay napabalitang nawala, ninakaw yung laptop ni nasirang Yusek Cathy Cabral. Yung laptop niya mukhang doon encoded. Lahat ng mga tumanggap ng proyektong Ghost Project, whether flood control or imaginary road widening, road improvement, road concreting, nandoon po sa laptop niya yon. Nawala po iyon a month or 2 months ago. At kagabi nga, tumambad sa atin yung balita na yung mismong nagmamay-ari ng laptop ay nawala na rin. Nilisan na rin po tayo. Kaya peligroso po yung ating panahon, hindi po siya yung first ranking official of DPWH. Again, few months back, merong isang engineer na inambush ng DPWH na konektado naman sa DPWH ng Ilocos Norte. Bukod po dyan, meron rin isang natagpuang patay na engineer ng DPWH, konektado naman po sa probinsya ng Sorsogon, na nagkataong siya ang chairman ng BAC o yung Bids and Awards Committee. At pangatlo, ito nga pong si Yusek Cathy Cabral. So nakakatakot po yung panahon. Kaya lang, pag nauubos na po yung may kinalaman dito sa most corrupt budget ever, itong pinakamalawak, talamak, lantaran, harapang korupsyon at kurakot, dulot ng flood control funds anomaly, dulot ng ghost flood control projects at dulot ng substandard projects sa DPWH, ang lugi po rito tayong mga mamamayang Pilipino. Nais ko lang pong pasalamatan itong almost 1,800 live viewers po natin. Salamat po sa inyong pagpapatuloy sa akin ngayong araw. Batiin ko lang po muna si Winnie Paran ng Macau. Maligayang Pasko po pala sa lahat sa inyo ha. Baka hindi ako makapag-live between now and Christmas Eve. Kunin ko na yung pagkakataong bumati sa inyo ng maligayang Pasko. Si Dalia Munro ng Vancouver, Tessie Amanuma ng Tokyo, si Jen Bautista ng Singapore, si Amarol Retep. Attorney Vic, may susunod pa kaya kay Yusek Cabral? Ito nga po, Amarol, yung ating pinag-uusapan. It's not a joking matter. It's not something that we should take lightly. It's not something that we should celebrate. Because ang buhay ay buhay. Kahit ano pa, ang tingin nating may kinalaman, ang buhay po ng tao ay higit na mahalaga sa kahit na ano pa mang kayamanan, pera, bilyones man yan, o katanyagan, o posisyon sa buhay. Si Maribel Santos ng San Francisco, USA, si Dex Guevara ng UAE, kay Alex Raraco ng Coronadal City. Ingat po lagi, attorney. Maraming salamat, Alex, at yung mga kababayan natin sa Coronadal City. Kay Yvonne Delphine, I'm reading your book. God bless. Thank you. At ganun din kay at Girly Sevilla 59. Dami yung nagtatanong. Ito po ay available sa lahat ng fully booked branches nationwide, sa Lazada, sa Baybayin, Bookstore, Pinas, ay maglalahad ng tunay na resulta ng investigation. Walang cover-up. Diba? Ito dapat yung ipinaglalaban ng mga papagkunwari, yung mga hunyango, yung mga ipokrito, na kagaya ng Padre Flavi. Ang ingay-ingay niya doon sa bagay na clear na ng COA, nagsuot pa nung abito ba tawag doon sa suot ng padring yon? Bakit? Sa pagsusuot mo ba, nagposturang pari ka pa? Mas naging credible ba yung gawa-gawang kasong isinampa mo? Bakit? Pag binasbasan mo ba yan ng holy water or banal na tubig, magiging tama ba yung malimbintang na ifinail mo sa ombudsman? Bakit ang tahimik mo pagdating dito sa mga mahalagang usaping panlipunan? Ito dapat ang pinagninilay-nilayan ng mga Katolikong katulad ko. Mas maraming matitino ng leader ng simbahang Katoliko. Mas maraming matitinong obispo, pari at mga laiko
Sinisingle out lang po natin ito dahil offensive po yun, dahil nagsuot pari ka pa, tapos peking kaso ang dala mo. Anong itinuturo mo doon sa mga batang miyembro ng simbahang katoliko? Na basta't pari ka, kahit magsinungaling ka, absuelto ka. Baulik po tayo rito sa peligrosong panahon. Tapos na po yung deadline nila na may makukulong. Nagbuwis ng buhay ang isang opisyal ng DPWH. Kaya po natin ito pinag-uusapan. Sa diwa po ng Kapaskuhan, dapat maintindihan nung may mga kinalaman sa anomalyang ito. Kagaya na lamang nino, Saldico, force number 1. Yung Sergeant Orly Gutesa. Nasaan na yung Sergeant Orly Gutesa? Nasaan na ang kanyang pamilya? Yung sinabi ho niya, kinorroborate po, vinalidate, inamin ni Saldico. Yung unang-unang sinabi niya sa Blue Ribbon Committee hearing. At later on, syempre, nagipit na po yung tao, papirmahin mo ng kahit ano yan. Baka pati yung pag-amin sa kung siya yung nakabaril, yung yung fatal shot na pumatay kay Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, aminin din niya eh. Bakit? His family's safety is on the line. Kahit anong isubo mong papel dyan, pipirmahan niya. Dahil ba siya'y mahina o masama? Hindi. Human nature po yun eh. Walang amang papayag na malalagay sa peligro ang buhay ng kanyang pamilya, ang buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. So kagaya ng Orly Gutesa, paano yung nalalaman ng secretary ng DPWH na si Manny Bonoan na nagpakalayo-layo na rin? Hindi na natin nalalaman kung nasaan. Ito nga, ang may kinalaman din, subalit lumisan na po at tumambad sa atin yung balita kagabi, yung dating Yusek Cathy Cabral. Yung Robert Bernardo, dating Yusek. Yung DBM Secretary, Amina Pangandaman. Yung mga kamag-anak po ng mga taong nababanggit ko, protektahan po ninyo ang inyong mga mahal sa buhay na kagaya nila Saldico, Orly Gutesa, Manny Bonoan, Robert Bernardo, si Mina Pangandaman, Adrian Bersamin. Hanggang ngayon walang kaso. Malinaw, diniin ito ni Robert Bernardo. Kasama yung try-give or try-give Olaybar. Malinaw, positibo, dineklara ni Robert Bernardo. Hindi pwedeng sabihin yung same defense na ginagawa nila doon sa payag ni Saldico na ito'y hearsay, ito'y inadmissible in evidence sapagkat hindi ito under oath o di kaya ay hindi ito na under oath dahil ito po ay pinanumpaan mismo ni Robert Bernardo diyan po sa Blue Ribbon Committee hearing. Yung Mark Tiksay, si Ponyong Gabonada, yung congressman ng 1st District ng Oriental Mindoro, yung Arnan Panaligan, yung Regional Director ng Region 1 ng DPWH na naman, na si Ronel Tan, si John Paul Estrada, nasaan na po ang mga taong ito? Yung Attorney Pechi Espera, if I get her name right, Attorney Pechi Espera, yung nagnotaryo sa dokumento ni Sergeant Orly Gutesa. Yung mga kamag-anak po nito, imaginin po ninyo yung sinapit ng 3 matataas na opisyal ng DPWH. Maari pong wag naman, maari pong sapitin din nila yung malungkot at kalunos-lunos na sinapit nung 3 matataas na opisyal ng DPWH. Ano ho ang ibig kong sabihin? You talk to these people. Asawa ninyo, kapatid ninyo, tatay ninyo, tiyuhin ninyo, ninong ninyo, business partner ninyo, o kung ano man, kaibigan ninyo, kaklase ninyo mula elementarya, kausapin ninyo. Kung ano man ho ang nalalaman nila, better to reduce it in writing, in affidavit form, panumpaan ninyo, maganda nga recorded pa.
Tsaka na ho problemahin kung paano yung magiging evidentiary or probative value nito or whether this will be considered inadmissible or hearsay. Ang importante ho ay ma-preserve o mapangalagaan yung nalalaman ng mga taong ito. Kausapin po ninyo, protektahan ninyo itong mga mahal nyo sa buhay. Ulitin ko Saldico, Orly Gotesa at yung pamilya ni Orly Gotesa, si Secretary Manny Bonoan. Mahirap naman, magpakalayo-layo ka, baka nag-i-enjoy ka ngayon, kung nasan ka, baka may snow pa dyan na Secretary Manny Bonoan. Pero yung taong nakatrabaho mo't malapit sa'yo, alam kong by now, alam mo na ang sinapit. Gagambalain kayo ng inyong konsensya. Gagambalain kayo ng inyong puso, diwa at pakiramdam. Hindi kayo titigilan nito. Bakit? Marami na hong nagbubuwis ng buhay. Huwag na ninyong pagtakpan at huwag na kayong magpagamit sa inyong nalalaman. Ganon din yung ICI na budol. Mabigat kung normal ang pag-iisip ng bumubuo sa ICI. At meron po dyan, kagaya po nung magaling na country manager po ng SGV. Ayos po ito, professional, CPA, respetado, si Ma'am Rosana Fajardo. Yung sinapit po ni Yusek Cathy Cabral, I do not know kung napatawag nila yan, naimbestigahan nila yan, natanong nila yan. Pero nung ito siguro tumambad sa kanyang kamulatan, yung sinapit ni Yusek Cathy Cabral, Ma'am Rosana Fajardo, mag-isip po kayo. Huwag ho kayong paggamit. Can you really look at your family, your peers, your colleagues, your clients, and the Filipino people? Diretso sa aming mga mata at sabihin ninyong hindi kayo nagpagamit upang pagtakpan ang trilyong pisong anomalya na inyong kunwaring iniimbestigahan. Hindi nyo po kailangan maging bahagi ng ICI. You have a flourishing career as country manager of SGV. Wala pong dangal na manatili diyan. So ito pong mga taong ito, si Robert Bernardo, si Mina Pangandaman, Adrian Bersamin, Trijib Olivar, Mark Tiksay, yung Ponyong Gabonada, yung Congressman Arnan Panaligan, yung Regional Director ng Region 1, Ronel Tan, at yung John Paul Estrada. May mga kamag-anak naman to, tiyak. Sana ho'y kausapin ninyo, and paano nyo sila mapoprotektahan? Diba? Paano nyo sila mapoprotektahan? Kausapin po nyo. Ilahad na yung kanilang nalalaman in affidavit form, panumpaan, i-video na po iyan. At dito po kasi nagkamali ang lahat. Si Balitang Hopya Mani Popcorn, tama rin po ito. Parang hindi naman personality ni Cabral na mahina ang loob para lang gawin niya yung sinasabing ginawa niya. Yung pagpapatiwakal. Yun nga, tamang obserbasyon din po yun. At dapat na ring protektahan yung driver ni Yusek Cathy Cabral. Yung kamag-anak, asawa, mahal sa buhay, anak, dapat po ninyong kausapin kung sino man yung driver ni Yusek Cathy Cabral, protektahan niyo po iyan. Protektahan niyo po iyan. Kawawa po yung mga yan. I-reduce nyo na po in affidavit form. I-video nyo na, and for whatever it's worth, ma-preserve yung inyong nalalaman. Kagaya po yung 20 pa yatang security detail ni Saldico na naging kasamahan ni Sergeant Orly Gotesa. Yung mga yun, nanganganib din po yun because they can corroborate. Yung sinabi po ni Sergeant Orly Gotesa na kinorroborate at validated at inamin din ni Congressman Saldico. Pansinin po natin ito, nagpapapansin Itong at Jetty T7823. Alam mo ninyo, naintindihan namin bakit kayo nagiging troll.
mukha ho kasi kayong pera. Pero pinag-uusapan ho natin dito, 3 buhay na ang nawawala. Kung happy ka sa 7,000 piso, wag mong itulad ang higit na maraming Pilipino na alam ang nangyayari, mulat sa nangyayari, at kabahagi sa mahalagang usaping panlipunan. So ito pong mga taong ito, peligrosong panahon dapat po itong maprotektahan. Yung mga kamag-anak, kausapin po ninyo yung John Paul Estrada, yung Mark Tiksay na tagatanggap po ng pera, isipin po nyo yun. Kung mahal nyo itong mga kamag-anak ninyo, you talk to them. Sabihin na nila yung kanilang nalalaman. At yung ano man ho ang nangyari, doon sa totoong nangyari kay dating Yusek Cathy Cabral, alam ho ninyo, mahirap din kung dala-dala mo, pasan ng balikat mo, yung problemang hindi lang naman ikaw ang gumawa mag-isa. Kung marami kayo, distribute the load. Sabihin mo yung nalalaman mo. Huwag mo nang pagtakpan yung mga taong tingnan ninyo. Kung meron man siyang pagtatakip na nagawa o ginawa, nasaan na po siya ngayon? Yung mga pinagtakpan niya, nandyan pa, very much around, enjoying the fruits of their thievery. Di ba? Yung mga anak, nandyan pa, nagpapakasasa sa nakaw na yaman. So, yun po yung delikado rito. Again, paano natin ito mapoprotektahan? Babalik po tayo. Yung nakatangi-tangi at nag-iisang forum na kung pinagpatuloy sana with integrity and independence, baka yung mga taong nasa panganib ngayon ay mas protektado. Yung mga taong nagbuhis ng buhay, baka buhay pa ngayon. At kapiling pa ng kanilang mga mahal sa buhay ngayong parating na Pasko.